Topic natin tungkol sa myoma at mga bukol sa inyong matres. Bisita natin, napakagaling na OBGYN, Dr. Ryan R.B. Bueno, Gusilatar. Tatanungin natin siya pagdating sa mga bukol-bukol sa ating mga babae. Bati po tayo, Dr. Ryan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po, Doc Willie and Doc Liza, for inviting me dito po sa inyong live. So, sana matulungan po namin kayo sagutin ang mga tanong ninyo tungkol sa mga bukol sa matres. Yes, marami nagpa-ultrasound. Opo. Paglabas ng kanilang result, naku, meron daw myoma, iba't ibang sizes. For example naman, yung iba, nagka-myoma, gustong magkaanak, o kaya naman laging problema ang lakas-lakas ng bleeding. So, pag may myoma, kailangan pumunta agad sa isang OBGYN. Tama po ba? Opo, tama po kayo, Doc Liza. Pag may myoma na nakita sa ultrasound, mas magandang magpa-check up po sila agad sa OBGYN para maipaliwanag po sa inyo kung kayo ba ay dapat mag-panic tungkol sa myoma ninyo. Kasi Opo. sabi, bukol, nako, cancer na ba to? Opo, yun po. Actually, yun po yung isa sa mga problema. Parang kapag po nakakita sila ng word na myoma, akala nila dapat operahan na po agad. Pero hindi po totoo yun. Kaya dapat magpa-check up po kayo para malaman po ninyo, depende sa lokasyon, sa mga simptomas na nagiging komplikasyon ng myoma, kung ito ba ay dapat operahan or hindi. Oo. So, hindi ibig sabihin na sobrang lakas ng inyong menses, pero 40s na kayo, kaya lang may ilang myoma na iba't ibang maliliit naman. So, bawat babae, iba-iba ang sizes, iba-iba ang ipinapakitang sintomas. Opo. So, magbigay po tayo ng mga pagkakataon na dapat tanggalin at hindi dapat tanggalin ang isang myoma. Okay po. So, karaniwan po, Doc Liza, tinitingnan po namin sa profile ng babae, ng kababaihan, kung siya ba ay dapat na operahan or pwedeng madaan sa pag-inom ng mga pampaampat ng dugo. No? So, kung siya po ay bata pa at hindi pa naman nagkakaanak, ang myoma niya ay maliit at hindi naman malakas ang pagdudugo, depende po sa lokasyon ng myoma at sa size nito, karaniwan po, hindi namin sila inooperahan. Ngayon po, kapag siya ay dinudugo na ng malakas, pag mga ganong instances, tinitingnan din namin kung saan yung lokasyon at size ng myoma, inooperahan na po ito. Karaniwan po, inooperahan po ito. Pero kung hindi naman po siya nagkukos ng sobrang pagdudugo, pwede po siyang obserbahan lang. Pero kapag mga 40 plus na po at yung myoma ay nagiging dahilan ng pagdudugo at pananakit ng tiyan, kung malaki na, mas maganda po na operahan din po sila. Pero depende po sa type ng operasyon. May mga type po ng operasyon na yung myoma lang po yung tinatanggal. At may mga type naman po ng operasyon na kung saan yung buong matres na po yung tinatanggal, yung matres po na may myoma. Meron bang gamot para lumiit yung mga myoma na yan? Wala pong gamot na pangmatagalan para permanente pong lumiit yung mga myoma. So, unfortunately po, kapag malalaki yung myoma, wala pong gamot na maintenance para lumiit po sila. Although, meron pong mga gamot na ibinibigay kami, ini-inject po iyon, kung papaliitin lang namin ng konti yung myoma and then ooperahan po namin. So, hindi po talaga siya natutunaw ng gamot. So, kung hindi naman nagkakos ng malakas na pagdurugo o bleeding, pwedeng observe lang hanggang sa mag-menopause? Meron kasing nasasabi na, naku, hintayin natin yung menopause mo. Opo, Doc Liza, tama po kayo. Kung halimbawang hindi naman po malalaki yung myoma at hindi naman siya nagkukos ng mga simptomas katulad ng bleeding, pwede po nating hintayin yung menopause, and even after that, we do ultrasound every 6 months or every year, depende po sa laki at as location ng myoma. So, kung kayo po ay nasa menopausal age na at nag-o-observe na lang po ng myoma every 6 months to 1 year, ang tinitingnan natin dito is yung paglaki niya. So, kung menopause ka na, dapat yung hormones ninyo ay hindi na nagpapalaki ng myoma, pero ang myoma ay lumalaki. Kapag ganyan po, yan na po yung tinatanggalan na po namin ng matres. Ang myoma ba, makirot din ba yan sa puson o minsan wala?
Minsan po, doktora, wala po eh. Depende po sa size po nila at yung location. Ang mga karaniwan po na makikirot po na nararamdaman is yung mga malalaki at yung mga may nadadaganan na mga parte ng mga organs sa puson. So, yung mga daanan ng ihi, sometimes nagkukos sila ng obstruction sa pagharang sa daanan ng ihi. So, kapag mga ganyan po, mas magandang operahan. Yung iba naman, dahil sa malaki, nadadaganan yung ibang mga ugat at saka ibang mga nerves. So, that can also cause ng pananakit po ng puson. Okay. Ano po ang pagkakaiba ng myoma sa endometriosis? Kasi may mga babae din na sasabihan, baka endometriosis naman yan. Okay po. Magandang tanong po yan, Doc Liza. Ang myoma at endometriosis ay magkaiba. Pero pareho po silang pwedeng mangyari sa matres. So, ang myoma exclusively sa matres po. Ito po ay bukol na exclusively sa matres. Ang endometriosis naman po ay pwedeng makita sa iba't ibang parte ng organs. Pero ito po ay nanggagaling yung sa lining ng matres, yung endometrial layer natin, yung endometrial cells na sila yung responsive sa hormones, napupunta sila sa iba't ibang parte ng matres at ng katawan. So kapag napunta sila sa muscle layer, ang tawag natin doon ay adenomyosis. Kapag napunta naman sila sa ovary, ang tawag natin doon ay endometriotic cysts, no? So sila, dahil sila yung nagre-respond sa hormone, ang nangyayari kapag nagre-regla, kahit saang parte ng balakang yan, saang parte ng katawan, nagre-regla din po sila. Kaya ang nagiging dahilan, sumasakit din po ito. Dahil walang lalabasan, di ba, nire-regla natin yon, walang lalabasan, ang tendency is nagkukos sila ng pananakit at pagdikit-dikit sa mga organ kung saan po sila nakalagay. No? So, delikado din po ang endometriosis. Ang myoma and endometriosis, namamana ba yan? So, pwedeng ang magkapatid, pag nag-usap sila, pareho silang meron. Karaniwan po na familial o nangyayari sa magkakamag-anak ang myoma. Opo, ang endometriosis po, hindi po sa lahat. Opo, marami pong mga theories kung bakit nagkakaroon ng endometriosis. So, sabi po nila, since bata pa daw tayo, may mga pagkakataon na yung endometriotic cells natin, habang nagde-develop siya sa katawan, napupunta sa iba't ibang parte. So, yun yung isang theory. Pangalawa naman, tinatawag nila yung retrograde menstruation, bumabalik sa fallopian tube galing sa matres, no? So, ilan po yan sa mga theories. And then, may iba din po na pwedeng genetic din po. So, multifactorial po yung sa endometriosis. Okay. Sa mga reproductive age o yung edad na magbubuntis pa, halimbawa, isa pa lang anak nila, dalawa, pero nasabihan ng myoma, pwede ba silang magbuntis at iaalaw ba ng OBGYN nila? Opo, actually po, Doc Liza, depende po sa type ng myoma, sa location nila, kung ito ba ay makakaapekto sa nagbubuntis. Ang isa pong uri ng myoma na kailangan nating tanggalin kung gusto niyong magbuntis is yung tinatawag na submucous. So, kailangan tanggalin? Tanggalin po siya. Kasi nandun siya sa lining ng matres na potentially pwedeng duguin at pwedeng i-compromise din po yung lining na hindi friendly sa baby na nagpo-form or sa mag-i-implant na baby, no? So kapag gano'n, nahaharangan na nila, na-test din yung integrity, yung kakayahan ng matres na alagaan si baby, kailangan pong tanggalin. Ang isa naman pong type din ng myoma is yung mga malalaking myoma na pwede nilang paliitin yung endometrial cavity, yung lalagyanan ni baby. So, potentially, kapag may ganung type ng myoma, tinatanggal din po natin ito. At may mga ibang types ng myoma naman po, depende sa lokasyon, na nakaharang sila dun sa fallopian tube. No? So, kapag mga ganung types po na nakakain nila yung portion na dadaanan ng egg cell, usually po ito, chine-check muna and then tinatanggal po yung myoma na yon. Okay. So, pero, kahit may myoma, pwede din naman silang mabuntis. Hindi yan hindrance na para hindi magkaanak. Opo, may mga myoma po na pwede kayong magbuntis. So, depende lang po talaga ito sa location. At hindi rin po lahat ng may myoma na nagbubuntis ay sini-CS. May iba pong mga nagbubuntis na may myoma na nagdo-normal delivery din po. Opo. Okay. Basta po, ang importante po doon, Doc Lisa, is malaman yung location,
at yung size ng myoma ninyo. Okay. Dr. Ryan, final tips dun sa ating mga kababaihan na may myoma or may endometriosis. Okay po. So, para po sa mga kababaihan na may myoma, wag po kayo agad magpanik. Ipakita nyo po yung ultrasound result ninyo sa inyong mga OBGYN para magabayan po kayo kung ang myoma nyo po ba ay pwedeng obserbahan o kailangan tanggalin. At ito po ay depende din po sa mga simptomas na meron kayo. Halimbawa, nagdudugo o di kaya naman sumasakit ang puson. No? So, wag po kayo agad magpanik. Yan po yung number 1, Doc Liza. Pangalawa naman po, para sa mga mommies na mga kababaihan na may endometriosis, sila po kasi usually yung nagkakaroon ng severe dysmenorrhea o sumasakit yung puson no, kapag nagkakaroon. Kapag po kayo ay nakaka-experience ng dysmenorrhea, mas magandang imbestigahan para matingnan kung meron silang endometriosis. Pangalawa, kapag po meron kayong endometriosis, kailangan po nilang magpaalaga. Kasi habang nireregla kayo, ang endometriosis ninyo ay pwedeng mas maging progressively na mas maging masakit po siya, and at the same time, mas gagrabe po yung effect niya dun sa mga surrounding na organs. So, pag may endometriosis, kailangan nyo po magpaalaga, lalong-lalo na kung gusto nyo po magbuntis. Okay. So, narinig nyo po kasi nga ang mga katanungan nyo tungkol sa panganganak, may endometriosis, may myoma, sana nagliwanag po ang ating pag-iisip, yung judgment natin, ano yung gagawin. Punta po tayo sa ating mga magagaling na OBGYN. Salamat po.